Nababahala mga kapatid ang ating presidente at sa kaseguridad ng ating bansa dahil nga sa mga nahuli na mga nang-i-spy dito sa Pilipinas at pinaniniwala ang mga to ay nakakalat na no sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa mga nabanggit na lokasyon kung saan sila naaresto. Nakakalat na daw to mga tol sa buong Pilipinas at yan ang pinapangambahan ni President Marcos dahil talagang nalalagay sa bingit ng alanganin mga tol itong ating bansa. Itong balitang to ay mula sa GMA News. Samahan ninyo ako mga tol. Tulad ng lagi naman natin sinasabi, dapat aware tayo sa mga ganitong klaseng news para alam natin mga tol no kung ano yung nangyayari ngayon dito sa ating bansa no. Panoorin na natin to mga kapatid. Bukod sa Palawan, may mga nangyayari na rin umanong paniniktik ng Chinese national sa iba pang bahagi ng bansa tulad sa ibang substation ng NGCP. Di ba? 8 katao na ang hawak ng NBI sa iniinalang pang-espiya sa bansa. So 8 na, 'di ba? Nung huling napanood natin tong balitang to, mga tol, 6. Kasi may unang-unang nahuling isa at meron na nahuling 5. So bali 6 yun. Baka yung pang-7 at pang-8, yung 2 Pinoy na kasabwat nila. Pero may hawak na silang mga tao. Bagay na ikinababakala na ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos nababahala raw sa report na may mga dayuhan na nag-i-espiya umano sa mga vital installation sa bansa gamit ang mga high-tech na kagamitan, partikular sa mga lugar ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. That's why we arrested them, because of course we are very disturbed by anyone conducting such espionage operations against our military. Hawak ng NBI ngayon ang 8 katao. 6 ay mga Chinese nationals at 2 Pilipino. Ayun, yung 2 Pilipino nga, yun yung pang-7 at pang-8. Arestado sila sa hinalang pang-i-espiya. Ang isang Chinese na si Deng Yuanqing at ang 2 Pinoy na kasama may kaso na sa Makati RTC. Binasahan ng sakdala mga ito kanina sa kasong espionage at paglabag sa anti-cybercrime law. Not guilty ang sagot nila sa korte. Wow. Ang sabi ng National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines, may koneksyon si Deng at ang 2 Pinoy niyang kasamahan sa 5 pang Chinese national na inaresto sa inalang espionage. So sa tingin nyo ba nag-ooperate sa buong bansa mga tol? Etong 8 lang to? Marami pa yan, di ba? Napakalaki rin ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ilan ang EDCA sites dito at ilan ng mga naval base mga tol. O mga pantalan na pinupuntahan ng ating mga barko. Lahat yan, no? Malamang yan, minaman-manan nila yan. Intelligence information that we've gathered, meron kasi kaming PUI na wala rito. Nasa China. Basically China because yun yung identification niya na nagdidirect sa grupo na to. So isang grupo, tinadeng, din pangalawang grupo itong kinakay. Mayroong isang individual na nagdedirect sa kanila. Ayon sa NBI Cybercrime Division, kasama sa mga lugar na sinurveillance ng grupo ni Deng ay ang mga power plant, power grid sa Luzon, kasamang ilang substations ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Biruin mo no, pati yung mga power grid natin, mga tol, binabantayan no? Diba? Eto mga kapatid, hindi sa sinasabi nating ito yung mangyayari, haka-haka lang naman, di ba? Lahat naman tayo pwede magbigay ng haka-haka. Pero siguro binabantayan nila yung mga power grid na mga ganyan kasi isa yan sa mga target no na pwedeng itawag dito, sabotage sa pagdumating na yung ayaw natin mangyaring mga bagay. Ito yung isa-sabotage nila kasi syempre kailangan ng gobyerno natin ng power supply Na-surveillance na rin daw nito ang Malampaya gas field sa Palawan. Ayon kay Lodtok, gumamit sila ng LIDAR sensor na kayang kumuha ng lahat at kumpletong detalye ng isang lugar. Mataas daw ang level of accuracy ng data na nakukuha at real-time napapadala kung saan man nila gusto. Diba? Napakadelikado. Kung ang surveillance daw ni Deng ay land-based, ang 5 namang Chinese ay pinresenta kahapon. Sea-based umano ang pagmamatsyag. Bukod sa mga malakasang CCTV na may telephoto na kinabit nila sa Ulugan Oyster Bay, nalagyan din nila ng CCTV ang Buliluyan Port. Kaya hindi mo masasabing mga ordinaryong mamamayan lang to na tulad ng gustong palabasin ng mga nagtatanggol sa kanila. Diba? Hindi mo pwedeng palabasin tatagal na nagtatrabaho niyan dito, may mga asawa na yan, mga simpleng mamamayan lang yan. Biruin mo, mga sobrang high quality camera ng mga CCTV ilalagay nila. Tapos para tutukan yung karagatan at bantayan yung mga barko natin. Ano yun?
trip lang nila, hobby lang nila. Diba? May dahilan sa mga ganyan. Kaya yung mga nagtatanggol, pasensya na kayo, pero ang hirap ninyong paniwalaan. Buliluyan, Batarasa is of strategic importance in the south of Palawan. The location is within the vicinity of EDCA site. And the Philippine Coast Guard vessels can be monitored from docking to its routine missions in the WPS. It serves as a secondary port due to its proximity to the North Balabac Strait, a vital sea lane of communication, where some PLA Navy vessels have been monitored passing through in the past months. Maging sa Subic sa Zambales, na-surveillance na rin daw. Yung isa dyan, Biruin mo, no? Pag-ganon yung puntahan nila sa Subic, Zambales, di ba? Tas eto sa Palawan, sa May Dumaguete, sa Manila, di ba? Yung unang-unang nahuling espiya na may kasamang 2 Pilipino, nakaikot na daw yun sa 100 na mga infrastructure dito sa Pilipinas, mga tol. Biruin mo, ang sigaw ng kanyang asawa, hindi spy yun. Ang sigaw ng angsi, hindi spy yun. Nagtatrabaho yan dyan. Tapos abogado niya si Attorney Topacio, ganun din mga tol. Siyempre, tagapagtanggol niya yun. Ano pa bang aasahan natin? Diba? Pero biruin mo, paano niya nagagawa yung pupuntahan yung mga ganito karaming lugar? Tapos wala namang kinalaman sa trabaho mo kung ano man yung ano mo ngayong career mo rito sa Pilipinas. Tapos ginagawa mo 'yun. Paano ipagtatanggol na talagang hindi ka espiya, 'di ba? Ang hirap paniwalaan kasi ng mga alibay nila. airstrip, yung isa yung I think naval base and then yung power grid. Then yung isa, yung may makikita kayo yung red na dot na yun, yun yung position ng ating perpetrator. Kita nyo may marka siya. May marka siya towards and may marka siya sa left side. Nung translate natin through Google Translate, may nakasulat na Navy, may nakasulat na Airport. So mayroon silang pinaplano po dyan yung pangyayari na yan. Diba may nakasulat dito yan, ito yung may nakasulat dito, ang translate nila, ang ibig sabihin Navy. Diba? So binabantayan talaga nila. Kaya hinihintay daw ng Pangulong Marcos ang investigasyon ng NBI tungkol dito. The investigative services are still developing more information to see exactly what these 5 have been what operations they have been doing while they've been here in the Philippines. Dahil yung iba matagal nang nandito, nakapangasawa na ng mga Pilipina. O see? Na mga nakapangasawa na, nagtatrabaho na rito, 'di ba? May mga pamilya na. Pero dito sa ginawa nila mga tol, questionable, 'di ba? Bakit nyo ginagawa yung ginagawa nyo? Naglagay kayo ng mga high quality camera para itutok sa mga Navy ship. Nakabantay kayo diyan sa karagatan, 'di ba? Walang ordinaryong tao gagawa nun. Diba? Ikaw, alimbawa, ordinaryong tao ka, nagtatrabaho ka rito, may pamilya ka, may oras ka para bumili ng high quality camera, tapos pupunta ka sa isang lugar, for example, sa Palawan, Dumaguete, ilalagay mo sa puno, tapos itututok mo sa karagatan para abangan yung pag-alis ng mga barko ng Pilipinas at kung kailan aalis, kung anong oras aalis, diba? Para saan yung ganong aktibidad? Kaya ang hirap talaga paniwalaan nung sinasabi ng mga tagapagtanggol nila na hindi mga espiya yung mga yan. Mga nakatira na yan dito sa Pilipinas eh. May mga pamilya na nga yung mga taong yan dito eh. So, yun ba yung gagamitin nilang excuse? Sleeper talaga, sleeper. Yun. Tinatawag na sleepers. Sa isang pahayag, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo na patuloy na magbabantay ang pamahalaan para pagtibayin ang pambansang seguridad sa pamagitan ng pagpapalakas ng counterintelligence at monitoring. Para sa GMA... Kaya dapat talaga mas lalo maging gising ngayon ang ating pamahalaan, ang ating mga otoridad sa mga ganito. Kasi sinasamantala nila mga tol, yung mga nangyayaring issue dito sa Pilipinas. Diba? Buti nga ngayon, humupa yung usapan tungkol sa impeachment diba? Kasi talagang doon nakafocus yung mga tao nung nakaraan eh. Diba? O tingnan nyo, kung kailan napupunta sa ibang issue yung ating bansa, mga tol, doon nagsisipuntahan tong mga to. Sinasamantala nila. Sila rin nakikinabang ng mga kaguluhan dito sa ating bansa. Tingnan mo, awayan ng mga leader natin. Pinakikinabangan nila yan, mga tol. Diba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.